Habang nagaganap ang labanan, nagulat si Narcissus sa estratehiyang ginawa ng mga kalaban. Hindi niya inaasahan na sisilakay sila sa pangunahing tarangkahan. Bagamat ilit ang kanyang mga kawal at may kalamangan ng pader ng kuta para sa depensa, tiwala siya na madali nilang malalabanan ang kalaban. Ngunit agad na sumigaw si Shua upang utusan ang kanyang mga sundalo na harangan ang mga tarangkahan gamit ang kahit ano, sirang armas, bangkay ng kalaban, o anumang makakapigil sa pagpasok ng mga kaaway. Habang naghahanda ang mga sundalo, napansin ni Abydos ang kakaibang kilos ng kalaban. Sa halip na sumalakay sa mas madali at tahimik na daan, tulad ng sa mas mababang bahagi ng arena, pinili nilang dumaan sa pangunahing tarangkahan at maghintay pa habang hinaharangan ang kanilang paglabas. Wala rin silang mga malaking sandatang pangkubkob. Doon naalala ni Abydos ang kanyang hinala, ang mga pintuan ng kuta ay tila pininturahan lamang upang magmukhang bato, ngunit sa katunayan ay madaling masunog. Sapat na, ihanda ang mga palasong may apoy, utos ni Haring Xerxes. Agad na umaksyon ang mga mamamana, tinudla ang mga pintuan gamit ang mga naglalagablab na palaso. Habang ang mga apoy ay lumalagablab, sumigaw si Narcissus, buksan ang tarangkahan. Kailangan nating makalabas agad, ngunit huli na ang lahat, ang apoy ay mabilis na kumalat, at ang mga sigawan ng mga kawal ay nagbigay ng nakakakilabot na damdamin. Ang mismong tarangkahan na kanilang hinarangan upang depensahan ang kanilang sarili ay naging dahilan ng kanilang pagkulong. Nagputol tayo ng sariling daan ng pagtakas, wika ni Narcissus habang nagulat sa estratehiya ng mga kalaban. Samantala, si Haring Xerxes ay nakangisi sa tagumpay, panahon na para sa paghihiganti. Ang kanyang mga kawal ay naghahanda para sa susunod na hakbang, habang ang mga sundalo ni Shua ay nagkakagulo sa init, usok, at takot. Bagamat sinubukan ni Shua na buksan ang tarangkahan upang makalabas, napagtanto niyang kahit makaligtas sila, haharapin nila ang kalaban bilang isang maliit at nagkawatak-watak na hukbo. Sa labas, si Lucius ay tumatawa habang pinapanood ang kalamidad sa loob. Sila ay nagsisipagkalagas, aniya. Si Reus naman ay nagtanong kay Lucius, kahalagahan mo ba, kamahalan? Ang eksena ay isang malinaw na halimbawa ng tusong estratehiya ng isang hari na handang isakripisyo ang lahat para sa tagumpay. Ang mga apoy ay hindi lamang sumunog sa kuta, kundi pati na rin sa moral ng mga kawal na naiwan sa loob. Habang tumatawa si Lucius ng malakas sa tagpo ng pagkawasak, nagtanong si Reus, kamahalan, nasisiyahan ka ba? Tugon ni Lucius, syempre, lagi kong ikinatutuwa ang ganitong mga bagay. Ngunit idinagdag niya na isang panghihinayang na hindi niya nakita ang inaasahan niyang makuha kay Narcissus. Bakit po ninyo agad isinuko ang laban? Tanong ni Reus. Lumingon si Lucius kay Haring Xerxes at nagtanong, siya ba ang gladiator na nakita ko noon? Kinumpirma ni Reus, tama po, kamahalan, napakatalas ng inyong pag-iisip. Sa labis na interes, sinabi ni Lucius, ngayon naiintindihan ko kung bakit palagi kitang pinapanatili sa tabi ko. Napakahusay mong lumikha ng mga dramatikong tagpo. Samantala, si Shua ay nagsusuri ng sitwasyon. Nasa 300 katao na ang nakalabas ng lungsod ng ligtas, ngunit libo-libo pa rin ang mga tropang kaaway sa kabila, wika niya. Ito na ba ang tunay na karanasan ng Spartan? Tanong niya sa leader, may plano ba tayo? Sinuri ni Narcissus ang kanilang sitwasyon, tayo'y mas marami sa bilang ng kaaway, kulang sa lakas at armas. Ngunit matatag siyang nagbigay ng solusyon, kailangan nating dakpin si Xerxes bago tayo tuluyang mapuksa. Ito lamang ang paraan, sumang-ayon si Shua, tama ka. Ito ang tanging daan upang matapos ang larong ito. Nagbigay siya ng inspirasyon sa kanilang natitirang hukbo, wala na tayong ibang mapupuntahan. Labanan ninyo ng buong tapang ang laban. Itaas ang inyong mga armas, mga sundalo, at pinangunahan niya ang pagsalakay. Samantala, tahimik na pinagmasdan ni Haring Xerxes ang mga kawal na sumugod. Palagi kong inisip na ako ang pinakamahusay, naisip niya. Ngunit habang nagaganap ang labanan, unti-unti niyang napagtanto na may bago siyang nararamdaman, isang damdaming ngayon lang niya naranasan, takot. Sa gitna ng laban, maraming mandirigma ang mabilis na natalo. Sa bawat pagbagsak, isang tao ang nagbigay daan sa kanilang pagkatalo, si Eunice. Nakatayo siyang matikas, habang ang mga kalaban ay nagdadalamhati sa sakit sa lupa. Hindi ko akalaing mararanasan ko ito, bulong ni Xerxes sa sarili.
Sa pagkakataong yun, nayanig siya sa bigat ng emosyon sa isang labanan na nagdala ng pagdududa sa kanyang walang hanggang tiwala sa sarili. May isang sundalo na sumigaw sa di makapaniwala. Paano ka naging ganito kalakas? Hinabol niya ang hininga, habang isa pa'y nagulat, mas malakas ka pa ngayon kaysa dati. Kaya mong labanan kaming apat ng sabay at manalo pa rin. Si Eunice ay nagmuni-muni, sa buong panahong ito, masyado akong naging mayabang. Tinulungan niyang tumayo ang mga kasamahan niyang nalugmok sa laban. Mukhang hindi naman pala masama ang pagkatalo para sa akin. Sa pagkabigo, nakita ko ang aking mga kahinaan. Kaya naman, patuloy akong nagsanay ng walang tigil upang palakasin ang sarili ko. Habang nasa bilangguan, nagkaroon si Eunice ng negosasyon. Gusto niyo bang makipaglaban ako kay Xerxes at sa kanyang mga gwardya? Ang sagot ng kausap niya, kung mananalo ka, napakalaki ng gantimpala. Ngunit matatag si Eunice, wala akong pakialam sa kahit anong gantimpala maliban sa kalayaan. Dagdag niya, pwede ko bang patayin si Narcissus? Agad namang pumayag ang kabilang panig, syempre, kung kaya mo. Sumang-ayon si Eunice, sapat na yan. Gagawin ko ito. Sa kanyang isipan, binigkas niya, Narcissus, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo. Gusto ko rin maranasan mo ang pagkatalo. Inutusan ni Eunice ang kanyang mga sundalo, sumugod sa harapan. Mabilis at agresibo ang kanilang galaw, na parang mga bagyo sa digmaan. Sa kabilang banda, mukhang lamang ang grupo ni Haring Xerxes. Propesyonal at kalmado ang kanilang estilo ng pakikipaglaban. Ang mga sibat nila ay tumatagos ng tuwid sa dibdib ng mga kaaway. Takot na takot si Shua sa nakita, sanay sila na parang mga sundalong Romano na nakaharap ko noon. Hirap siyang makipagsabayan. Kahit sa orihinal nilang bilang, hindi sigurado ang tagumpay. Sumigaw si Shua, Narcissus, sugod tayo sa pinakaloob ng hanay ng kaaway. Ginamit niya ang isang kamay upang mabilis na tumusok gamit ang sibat, at ilang kalaban ang agad niyang napatay. Sumang-ayon si Narcissus, sige. Sabay silang sumugod mula sa iba't ibang panig, mabilis ang kilos, at maraming sundalo ang nalaglag sa laban. Samantala, naghihintay si Eunice, sige, lumapit kayo kung kaya niyo. Habang si Speos ay nakatago sa likod ng kanyang mga kasama, iniisip niya, ang kailangan lang natin gawin ay magtagal hanggang matapos ni Narcissus at Shua ang laban. Isang tusong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, walang dahilan para makipaglaban hanggang kamatayan. Ngunit biglang may lumapit kay Speos. Sino yang lalaking yun? Sigaw ng estranghero, Hoy, Speos, ikaw ba yan? Biglang napuno ng pawis ang noo ni Speos, ha? Paano niya ako nakilala? Inalis ng kalaban ang kanyang maskara. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala na buhay ka pa. Si Duo ang lalaking yon, at may ngiting nanunuya sa kanyang mukha, akala ko'y nabasag ko na ang ulo mo noon. Sa huli, isang basag na helmet ang lumipad mula sa ulo ng mandirigma, tanda ng nakaraang laban. Nang tumilapon ang helmet ni Speos matapos tamaan ng palakol ni Duo, agad niyang natukoy ang kalaban. Galit na sabi niya, ikaw nga. Tumawa si Duo, kaya pala, naalala mo rin. Napangisi si Speos, ang galit ay bumabaga sa kanyang mata, oo, hindi kita malilimutan. Alam kong magkikita ulit tayo. Nagpakumbaba si Duo, ngunit may halong panunuya, tingnan mo naman, hindi ka na nanginginig tulad noon. Mukhang mas matatag ka na ngayon. Sagot ni Speos, hayaan mong ipakita ko sa iyo. Hinagis niya ang sibat ng buong lakas, sabay sigaw, nagbago na ako. Nang harangin ng kalasag ni Duo ang sibat, mabilis kumuha si Speos ng bagong sibat mula sa bangkay ng kanyang kasamahan. Tumalon siya, tinipon ng lakas, at buong puwersang tinusok ang kalasag ni Duo. Matapos hugitin ang sibat, muling umatake si Speos at mapanuyang sinabi, may natutunan ka rin kahit papaano. Umiling si Duo, kinuha ang kanyang espada, at binali ang sibat ni Speos. Hindi pa rin sapat, sabi niya. Tumilapon ang dalawang bahagi ng sibat, tumama sa lupa nang may matinis na tunog. Agad na pumulot ng panibagong sibat si Speos at galit na sinabi, huwag kang magmayabang na parang nakakahigit ka. Tingnan natin kung sino ang unang mamatay. Samantala, masiglang sumugod si Narcissus, binabagsak ang maraming kalaban sa kanyang daan. Natanong na niya si Eunice, ngunit nag-aalinlangan pa rin siya. Ang tanong, si Haring Xerxes ba'y isang mababang sundalo lamang na itinalagang hari, o siya nga ba'y isang kahangahangang gladiator?
Tumayo si Eunice sa larangan ng labanan, kalmado ngunit handa. Dalhin ang aking mga sandata, utos niya sa isang sundalo. Tumango ang sundalo at iniabot ang isang matalim na espada at kalasag na may kakaibang mga disenyo. Napansin ni Narcissus ang mga sandata, ang mga sandatang yun. Tinanggal ni Eunice ang kanyang maskara at nagsalita, matagal-tagal na rin simula nung huli tayong magkita. Nanlaki ang mata ni Narcissus, Eunice. Hindi na kailangang magpakilala pa. Shua, kailangan ko ng tulong, sigaw ni Narcissus habang papalapit ang kalaban. Tumugon si Shua, ako na ang haharap sa leader. Ikaw na ang pumihil sa iba. Tumanggi si Narcissus, hayaan mo na ako. Ako ang bahala rito. Alam mo namang hindi basta-basta ang kalaban. Nagatubili si Shua ngunit pumayag din, sige. Pero kung makita kong nalalagay ka sa panganib, makikialam ako. Nagtagpo ang mga mata ni Narcissus at Eunice. Pareho nilang sinusuri ang bawat galaw ng isa't isa, walang palatandaang magpapasimula ng laban. Bigla, sabay silang sumugod, at ang labanan ay sumiklab ng ubod ng tindi. Parehong bihasa at walang takot ang dalawang mandirigma. Ang bawat palo at saksak ay nakamamatay, ngunit natutumbasan ito ng matitinding depensa. Mahigpit na hinawakan ni Narcissus ang dagwang sibat, pinupuwersa itong tumama sa kalasag ni Eunice. Tila tagos ang tingin ni Narcissus sa kanyang kalaban habang patuloy siyang umatake. Si Eunice naman ay nagbitaw ng isang malakas na malawakang pag-atake na siyang nagbigay ng kakaibang tensyon sa labanan. Mabilis na umatras si Eunice upang makaiwas sa atake. May bahid ng pagkadismaya sa kanyang mukha, napalaki ang tingin ko sa iyo. Hindi ka pala kasing tindi ng inaakala ko. Ngunit sa kabila ng mga salitang ito, tahimik na napagtanto ni Narcissus na hindi ito dahil sa kanyang mga sugat, mas naging malakas lang talaga si Eunice. Mas mahirap ito ngayon kaysa noong huli, inisip ni Narcissus habang tinititigan siya ni Haring Xerxes ng malamig. Ang hari ay nagsalita, kung iniisip mong magtitipid ng lakas tulad ng nakaraang labanan, kalimutan mo na. Napakunot noo si Narcissus, bahagyang nagulat na nahulaan ni Xerxes ang kanyang taktika. Walang sinayang na oras si Xerxes at biglang sumugod. Agad na tumutok si Narcissus sa bawat galaw ni Xerxes, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng determinasyon. Ang espada ni Xerxes, puno ng lakas, ay mabilis na tumama sa direksyon ng leeg ni Narcissus, ngunit ito'y agad na hinaranggan ng kanyang baston. Hindi nagpapadaig, bumawi si Narcissus ng isang matinding kontra-atake, tina-target ang kalasag ni Xerxes. Sa kabila ng mga matitinding palo, ang bawat atake ni Xerxes ay napipigilan ni Narcissus sa tamang oras. Tinitigan ni Xerxes si Narcissus ng mariin, at gayon din si Narcissus sa kanya, walang sino man ang handang umatras o sumuko. Habang patuloy ang laban, inilaan ni Xerxes ang lahat ng kanyang lakas sa pagsugod, habang si Narcissus naman ay naging maingat, patuloy na dumedepensa at minsang kumokontra. Matigas ang boses ni Xerxes nang sabihin niya, noon, hindi ko kayang basahin ang galaw mo. Pero ngayon, malinaw ko nang nakikita ang bawat kilos mo. Napakunot noo si Narcissus, ngunit hindi niya pinansin ang mga salita. Sa halip, tumutok siya sa bawat galaw ni Xerxes. Tahimik namang ngumisi si Xerxes, ikaw naman, kaya mo bang makita ang galaw ko? Bago pa matapos ang kanyang sinabi, bigla itong naging mas mabilis, inilunsad ang sunod-sunod na atake na tila bagyo. Ngunit sa kabila nito, nanatiling kalmado si Narcissus, maingat na iniwasan ang bawat suntok at saksak. Matapos ang ilang sandali ng may sensinang laban, biglang idinikit ni Xerxes ang kanyang espada sa balikat ni Narcissus. Ngunit mabilis na umatras si Narcissus gamit ang kanyang baston upang harangan ang atake. Kahit na napigilan niya ang suntok, isang bagong sugat ang lumitaw sa kanyang balikat, at ang patuloy na pagdurugo ay nagdulot ng kaunting abala sa kanya. Tinignan siya ni Xerxes ng malamig at sinabi, kaunti na lang. Sa susunod, hindi na ganon ang mangyayari. Samantala, mula sa itaas, nakita ni Costina ang pagkakaatake kay Narcissus at napasigaw sa pag-aalala. Ang kanyang sigaw ay nakaagaw ng pansin ni Rheus, na agad na tumingin sa direksyon ni Costina at nagtanong, anong nangyari? Napagtanto ni Costina na sobra ang kanyang naging reaksyon, tinakpan niya ang kanyang bibig, nagkibit balikat, at sinabing, wala iyon. Ngunit sa kanyang isip, taimtim siyang nagdasal, Narcissus, pakiusap.
Sa kabilang banda, si Lucius Antoninus ay tahimik na nagmamasid sa sitwasyon. Ang kanyang malamig at nakamamatay na tingin ay nagbigay ng madilim at hindi maipaliwanag na aura. Sa ibaba, dalawang grupo ng mga sundalo ang walang awa sa isa't isa, lumalaban ng matindi. Ang lupa ay natabunan ng dugo at mga bangkay. Ang mga sundalo na nakapula ay walang habas na pumapatay ng mga nakadilaw. Ang ilan sa kanila ay tinamaan ng sibat sa puso, sumisigaw ng sakit bago bumagsak sa lupa. Isa-isa nang nabuwal ang mga nakadilaw, at ang kanilang mga katawan ay nakakalat kung saan-saan. Sa kabila nito, tila malayo pa ang katapusan ng labanan. Sa isang sulok, si Speos ay nahihirapan na harapin ang walang habas na atake ni Duo. Ang yabang mo kanina, nasaan na ngayon, pang-aasar ni Duo habang agresibong sumusugod. Galit na galit si Speos, iniikot ang kanyang baston at sumigaw, "Hayop ka!" Ngunit mabilis na naiwasan ni Duo ang atake, may ngising naglalaro sa kanyang labi. "Kaya mo rin palang gawin yan, ha?" sabi ni Duo. Biglang naging seryoso si Duo, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng malamig, puno ng intensyon na pumatay. "Mukhang minamaliit kita ng kaunti," sabi niya habang muling sumugod, gamit ang kanyang kalasag upang salakayin si Speos. Agad na hinaranggan ito ni Speos gamit ang kanyang baston, ngunit kitang-kita ang hirap sa kanyang mukha. Ang kutsilyo na nahulog sa lupa ay tila binaliwala ng dalawa habang tuloy ang kanilang laban. Sa mata ni Duo ay may halong paghamak habang sinabi niya, "Sobrang kulang mo sa totoong karanasan sa labanan. Ngayon, papatayin kita ulit. Pero kung mabubuhay ka pa, baka kahit papaano ay makalapit ka sa antas ko." Tumawa si Duo habang hinawakan ang kanyang palakol, handang umatake muli. Galit na tumitig si Speos kay Duo, nakangiwi at nanginginig sa galit. Puno ng matinding emosyon, sinipa niya ang kutsilyo sa lupa habang sumisigaw, "Hayop ka!" Lumipad ang kutsilyo at dumaan malapit sa mukha ni Duo, ngunit hindi man lang ito nag-iwan ng marka. Nabigla si Duo sa hindi inaasahang galaw ni Speos, at bago pa siya nakareakto, tumirik na ang kanyang mga mata. Ang mahabang sibat ay tumagos sa kanyang dibdib, iniwan siyang tulala at gulat. Ngayon, takot na takot si Duo. "Sandali lang, pare," nanginginig na sabi niya. Sa harapan niya, si Speos ay parang isang halimaw na nauuhaw sa dugo, suot ang makapal na bakal na baluti. Nagmakaawa si Duo habang iwiniwas-iwas ang kanyang mga kamay, "Hintayin mo. Pag-usapan muna natin ito, pare." Ngunit walang awa si Speos. Pinukpok niya ang bakal na baluti sa ulo ni Duo nang walang alinlangan, sabay sumabog ang kanyang galit. "Sino ang tinatawag mong pare? Sinabi ko na sayo, tingnan natin kung sino ang mamamatay." Halos parang sinaniban, walang tigil na inundayan ni Speos ng malalakas na hampas ang ulo ni Duo gamit ang baluti. Paulit-ulit siyang sumigaw, "Kung magaling ka talaga, bakit di ka magsalita ng malaki gaya ng dati? Sino na ngayon ang patay? Sino na ang natalo?" Bago pa tuluyang hamupa ang galit ni Speos, isang malamig na boses ang nag-echo sa paligid. Patay na siya. Kasabay nito, isang liwanag mula sa isang sandata ang bumalot sa paligid. Tumalikod si Speos, ang kanyang mukha puno ng dugo, at agad na naningkit ang kanyang mga mata sa galit nang makita ang armas. "Ang armas na yan, nandito ka rin pala." Maraming pamilyar na mukha. Si Trace, malamig ang ekspresyon, ay tumitig kay Speos at sinabi, "Hindi ako tulad niya. Hindi ko ibababa ang depensa ko para basta ka ma-underestimate." Nakakunot ang kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay puno ng intensyon na pumatay habang tinitignan si Speos. "Kung ang meron ka lang ay galit na walang kasanayan, papatayin kita." Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Speos, ang kanyang mukha ngayon ay tila hindi tao sa tindi ng galit, puno ng dugo at nangingibabaw ang aura ng isang mamamatay. "Galit," tugon niya, malamig ang tono. Mahigpit niyang hinawakan ang palakol sa kanyang kamay at buong lakas na sumugod habang sumisigaw, "Oo, galit." "Ngayon, tingnan natin." Samantala, ang grupo ng mga sundalong nakaitim ay sunod-sunod na napaatras. Si Shua, malamig ang tingin, ay tahimik na nagmamasid sa paligid. Napansin niyang si Narcissus ay tila nahihirapan sa laban. Mukhang nahihirapan na siya, bulong niya sa sarili. Pagod na pagod si Narcissus mula sa mga araw ng walang tigil na labanan, dagdag pa ang mga sugat na kanyang natamo. Natural lang na nasa dehado siya, iniisip ni Shua habang tinitignan si Narcissus,
ang kanyang mga mata puno ng pag-aalala. Sumigaw si Shua, Narcissus, magpalit tayo ng posisyon, ngunit nanatiling matatag si Narcissus, mahigpit na sinabing, hindi. Tumingin si Shua sa kanya, puno ng pag-aalala. Kung matalo ka, tapos na ang laban. Nakalimutan mo ba? Narinig iyon ni Narcissus at mariing itinapon ang hawak niyang baston sa lupa. Alam ko, sagot niya, sabay tinaas ang kanyang kamay, unti-unting nag-iipon ng kapangyarihan. Sa isang iglap, isa pang baston ang nabuo mula sa enerhiya na naipon niya. Ngunit hindi ito pangkaraniwang baston. Nag-radiate ng bughaw na aura ang paligid ni Narcissus. Muling nagsalita si Narcissus, mabigat ang boses, sa pagkakataong ito, tulad ng dati, tulungan mo ako, Shua. Habang sinasabi ito, isang malinaw na baston na tila yari sa kristal ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang asul na aura ay lalong lumakas sa paligid niya. Tumitig si Shua, nagtataka, ano ang kakaibang aura na iyon? Sinusubukan ba niyang ipunin ang natitira niyang lakas para lumaban? Pero ang paraan ng pagkakahawak niya sa baston ay parang espada.